Alam mo ba, ang pera ay lahat ng bagay, kaya nitong makuha? At walang kahirap-hirap na mabibili mo ang mga bagay na gusto mo. Ngunit palagi mong tatandaan na hindi natin mabibili ang kaligayahan at pagmamahal. Kusang nararamdaman yon at hindi nabibili. Siya si Amber Laveste, 22 years old at nag-aaral pa lang ng business management. Matagal na siyang may gusto kay Calix de la Paz at dahil galing siya sa mayaman na pamilya ay napapayag niyang mga magulang niya na ipagkasundo sila ng kasal. Sa kasamaang palad ay iniwan din siya ng asawa niya. Ikaw man ang gumawa ng sarili mong tadhana, ay tandaan mo na hindi rin aayon sa iyong lahat. Ang nakawin ng kaligayahan ng isang tao ay may kinahihinatnan yon. Nanay? Tawag sa kanya ni Omega. Umubo-ubo si Amber ng 3 beses bago tumayo at patakbong pumunta sa masikip nilang kusina. Kumuha siya ng maaligamgam na tubig. Nilagyan niya muna ito ng kaunting asin para maibsan lang ang pangangate ng lalamunan niya at para hindi siya umubo parate. Nanay, okay ka lang ba? Subalit, hindi siya nakasagot at napaubo pa rin siya sa tindi ng pangangati ng lalamunan niya. Napaluhod na lamang si Amber at tinakpan ang bibig. Mabilis siyang dinaluhan ni Omega at hinagod ang likod niya. Okay lang ako, Omega. Napagod lang siguro ako, anak. Nahihirapan na sagot ni Amber dahil pinipigilan niya ang umubo pero nakita na lamang nito ang kamay niyang may bahid na ng dugo. Nanay, bakit may dugo? Naiiyak na tanong ng anak niya at inalalayan siya nito upang makaupo sa upuan. Inasikaso pa siya ni Omega dahil nanghihina siya. May dugo pong ilong niyo, nanay oh! Pinunasan pa nitong ilong niya. Mainit kasi sa labas anak kaya dumugong ilong ni nanay. Nangihinang sagot ni Amber dahil ganoon talaga siya kapag sobrang init. Pero yung ubo niyo po, matagal na nanay. May pag-aalalang pahayag ni Omega. Binigyan ulit siya ng tubig kaya kinuha niya ito at ininom. Gusto ni Amber magpa-check up pero wala siyang pera. Nag-aalala na rin siya sa ubo niya dahil matagal na rin ito at minsan ay nahihirapan na rin siyang huminga lalo na kapag umubo siya ng malalim. Isa pang pinag-aalala niya ay masakit ang likod at dibdib niya kapag sinusumpong nga siya ng sakit niya. Nanay, magpahinga ka na muna't ako na lang pong maglalaba. Anak, hindi mo pa kaya. Sita ni Amber sa anak. Tapak-tapakan ko lang po to, nanay. Big girl naman po ako. Inosenteng sagot naman ito at nagsimula na itong tinapakan ang nilalabhan niya. Emerald! Sigaw ni Amber sa totoong pangalan ng anak niya at mabilis siyang lumapit dito kahit nahihirapan siyang huminga. Nakita niyang nag-peace sign ito at ngumiti ito ng matamis, kaya parang nawala ang kanyang sakit na nararamdaman. Alam ni Amber na ang mga anak ang siyang tanging lakas niya at pag-asa sa buhay, kaya siya nabubuhay pa. Sorry po, nanay. Paumanhin ito. Anak, wag na matigas ang ulo, please. Pakiusap ni Amber at nagpalingalinga pa siya kasi hinahanap ng mga mata niya ang 2 pang anak na lalaki. Nasaan ang mga kapatid mo? Lumabas po sina Alpha at Beta, nanay. Magalang na sagot ng anak niya at umalis na ito sa batya. Itinabi na ni Amber ang anak para matapos na niya ang ginagawa niyang paglalaba upang may pangkain na sila mamayang gabi. Alpha, Omega, Beta ang palayaw ng triplets ni Amber. Mahilig kasi siyang manood ng werewolf movie noon, kaya yon ang ibinigay niyang palayaw. Si Alpha ay Caleb Azel, ang totoong pangalan nito. Si Beta ay Caleb Amer.
Samantalang si Omega naman ay Emerald. 6 na taon na ang mga edad nito. Tawagin mo na sila sa labas. Kakain na tayo maya-maya. Tapusin ko lang to, anak. Utos ni Amber kay Omega. Sige po, nanay. Panatag ang loob ni Amber. Nakakakain sila mag-iina ng 3 beses sa isang araw dahil labandera nga siya. Aminado siyang mahirap ang balik ng konsekwensya ng kanyang ginawa. 7 taon na ang lumipas. Pero nagpapasalamat siya dahil binigyan pa rin siya ni God ng pag-asa at lakas. Dahil sa 3 mumunting anghel na naging blessing sa buhay niya. Gulat at umawang ang mga labi ni Amber nang makita niya na may daladalang maleta ang mahal na asawa. Patakbo siyang lumapit sa kinaroroonan nito at hinarang ang katawan niya para hindi lang makaalis si Calix. Pero marahas lang siyang hinawi nito kaya na out of balance siya at sumalampak siya sa sahig. Calix! Umiiyak na tawag ni Amber sa asawa. Ramdam ng katawan niya ang sakit sa pagkakabagsak niya at wala siyang pakialam dahil ang atensyon niya ay nasa asawa lang. Na ngayon ay palabas na ito sa main door ng bahay nila. Calix, sandali! Mag-usap naman tayo! Natatarantang saad niya at mabilis na tumakbo. Niyakap niya ito mula sa likuran. Please, Calix! Bitawan mo ko, Amber. Malamig na sigaw nito, pero umiling lang si Amber. Alam kong malaking kasalanan ko sa'yo, pero hayaan mo naman akong iparamdam na mahal na mahal kita. Hindi na natapos ni Amber ang sasabihin niya dahil marahas na tinanggal ni Calix ang mga braso niyang nasa bewang nito. Hindi pa ako handa sa responsibilidad maging pamilyado. Dahil lang sa kagagawan mo, Amber. Hayaan mong unahin ko muna ang pangarap ko. Pahayag ni Calix sa kanya. Doon napahinto si Amber dahil ninakaw niya ang pangarap nito at ang kasiyahan. I'm sorry, Amber. Naramdaman niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Calix pero hindi pa rin siya bumitaw sa pagkakayakap niya. Ginawa ko naman. Nakisama naman ako sa'yo. Pero wala pa rin talaga dahil may pangarap pa ako. Kaya pakawalan mo muna ako dahil hindi mag-work ang marriage natin. Kaya hindi kita kayang mahalin kasi natali lang tayo sa pamimikot mo sa akin. Sana naman ay maintindihan mo ko. Nagsusumamong sambit nito. Dahan-dahan nang bumitaw si Amber at parang umurong ang mga luha niya. Kung gusto mong bumalik, nandito lang ako. Maghihintay ako, Calix. Dahil sa pag-ibig ni Amber kay Calix, ay pinili niya ang shortcut para makuha niya ang nais niya. Ang pikuti ng asawa niya at talagang mali ang paraan na pinili niya. Pinanood lang ni Amber ang pag-alis nito na bitbit ang maleta. Pinunasan niya mga luha niya. Masakit makita ang lalaking mahal niyang umaalis. Subalit may pangarap ito at ayaw niyang maging kontrabida pa. 1 linggong lumipas mula nang iniwan si Amber ng kanyang asawa. Nawalan siya ng ganang mabuhay, kaya napabayaan niya ang sarili niya. Pero timing ang blessing na ibinigay ni God para lumaban ulit siya sa laban ng buhay. Nananatili pa rin siya sa kanilang bahay at naniniwala siyang babalikan siya ng asawa niya. Pero hindi niya inaasahan ang bisita niya ng araw na yon. Magandang umaga po, Mama. Pagbati niya sana sa mother-in-law niya. Ngunit isang sampal ang sumalubong sa kanya. Tumabingi ang mukha ni Amber dahil hindi niya inaasahan ang isang malakas na sampal galing sa ina ng asawa niya. Napaluha siya at napahaplos sa kanyang pisngi. Dahil ang buong akala niya ay tapos na ito. Pero may 2 kasunod pa na sampal sa pisngi ang natanggap niya. Ang lakas ng loob mong pikuti ng anak ko! Galit na sigaw nito at pulang-pula ang magkabilang pisngi. Hindi alam ni Amber ang isasagot niya rito dahil nabablangko ang isipan niya. Basta ang alam niya lang ay nagmahal siya at dahil sa pag-ibig
ay nagawa niya ang lahat, mapasa kanya lang noon si Calix. Nanatili lang siyang nakatayo at nakayuko sa harapan nito habang nag-uunahang pumatak ang mga luha niya. Tamang ginawa ng anak kong iwanan ka, Amber! Hindi ko siya masisisi sa ginawa niya dahil alam kong hindi pa siya handa sa pagpikot mo sa kanya. Nangiinsultong saad nito. Babae ka pa naman! Nakakaawa ka! Desperada ka, Amber! Nakakahiya ka! Lumayas ka! Buong puwersa siya nitong tinulak at sinabunutan dahil sa kalagayan ngayon ni Amber ay hindi siya lumaban. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang mga salitang masasakit na ibinigay nito sa kanya dahil unang-una sa lahat ay kasalanan naman talaga niya. Tandaan mo to, Amber! Bago ka gumawa ng isang bagay, ay paghandaan mo ang consequences na ibabalik sa'yo. Dahil hindi madaling laban sa buhay kapag minadali mo. Malamig na sabi pa ni Mrs. De La Paz. Kasal po kami ni Calix at Kasal? Sabat nito kay Amber. Hindi makatingin si Amber sa mga mata nito na punong-puno ng galit at poot. Anong alam mo sa kasal, Amber? Natatawang tanong nito at humalakip-kip pa sa harapan niya. Anong alam mo sa kasal? Sabihin mo nga sa akin, Amber! Binitawan siya nito at gamit ang hintuturong daliri ay tinulak siya sa noo. Kaya napaatras si Amber. Alam naman niya na hindi siya gusto ng mother-in-law niya, pero heto siya at nagpapakumbaba pa rin. Ang kahulugan po ng kasal ay ang dalawang taong nagmamahalan lamang. Pasigaw na sagot ni Amber bago niya ito iniwan. Patakbong nagtungo siya sa kwarto niya. Amber was obsessed to the man she loved. Kaya niyang gawin ang lahat para lang mapasa kanya ang lalaking minamahal. Pero nagkamali siya dahil habang tumatagal na nagsasama sila, ay roon niya napatunayan na ang pagsasama ng dalawang tao ay dapat may pagmamahal. Hindi pwede ang one-sided love lang. Kaya siya iniwan ni Calix. Naway ang iyong pagpipilian sa susunod ay sumasalamin sa inyong mga pag-asa, Amber. Hindi ang iyong kagustuhan lamang. Huwag ka ulit makasarili. Learn to wait dahil kapag para sa'yo, ibibigay sa'yo. Hindi ngayon pero sa tamang panahon. In God's perfect time. Alam ni Amber ang mga katagang binikas ng araw na yon, ayon din ang baon-baon niyang motivation para mag-umpisa sa buhay. Umalis siya at binenta niya ang bahay nila ni Calix para may panggasto siya sa harapin na buhay. Alam niyang hindi madali ang maging isang single mother. Napakurap-kurap si Amber dahil naaalala naman niya ang kanyang nakaraan. Marami siyang natutuhan habang nakikibaka siya sa buhay ng mag-isa. Mula pagbubuntis niya hanggang sa nagsilang siya ng triplets. Nanay! Sigaw ni Omega, nilingon ito ni Amber. Mahirap ang mag-alaga ng 3 bata kung alam mong walang-wala ka. Noong nanganak si Amber ay ang daming nag-offer sa kanya na ampunin ang mga anak niya. Isa na roon ang doktor, subalit tumanggi siya. Ayaw na ni Amber na dagdagan ang kasalanan niya. Ang ipaampon ng anak niya ay hinding-hindi niya gagawin. Ayaw niya rin naman na magkahiwalay sila ng mga anak niya. Kaya mag-isa niyang itinaguyod ang mga ito. Ano yun, anak? Tanong ni Amber sa anak niyang tumutulo na ang pawis nito sa noo. Hindi ko makita sina kuya. Sagot nito. Nagmarcha papalapit sa kanya at umupo rin ito sa harapan niya. Baka naglalaro lang sa labas, Omega. Baka nga po, nanay. Saad naman ito at nangialam na naman ito sa ginagawa niya. Anak. Nanay, alam ko naman po maglaba. Hayaan mo na po akong tumulong sa'yo. Sabi nito at itinuro pa ng nguso nito ang 2 kamay niya na nagkukusot na ng damit. Emerald, huwag matigas ang ulo.
Sita ni Amber at hinawi niya ang maliliit nitong kamay pero sadyang makulit ito dahil naglagay lang ng bubbles ang anak sa ilong niya kaya nagkulitan na lang silang dalawa. Masayang araw na yon ni Amber kahit alam niyang may iniinda siyang sakit. Masaya na kasi siya at kumpleto na dahil may mga anak siyang makulit, mabait at mapagmahal. Kahit pakiramdam niya ay binalikan na siya ng karma pero taus-puso niyang tinanggap ito dahil alam niya naman na kasalanan niya. Samantala, nakapark ang sasakyan ni Calix sa gilid ng kalsada sa isang department store na hindi kalayuan papasok sa street ng bahay niya. Pauwi na kasi siya nang tumunog ang message tone niya kaya napilitan siyang huminto at binasa ang mensahe. Oh God! Bulalas ni Calix at napahilamos pa siya sa palad niya. Ngayon ay isa na siyang ATP Senior Captain at plano na niyang hindi na muna lumipad dahil natupad na niya ang pangarap niyang maging piloto. 29 years old na siya at mag-isa pa rin sa buhay. Abala siya sa pagtitipa-tipa sa cellphone. Masama ang loob ni Calix dahil ngayon niya lang napagtantong lahat. Nangarap siya para sa sarili niya. Ngunit hindi akalain ni Calix na magiging walang saysay pala yon kapag natupad na niya ang pangarap niya. Kalaunan ay hindi naman siya naging masaya at hindi satisfied. Where are you now, Amber? Akala ko ba hindi ka aalis sa bahay natin? Akala ko ba hihintayin mo ko? Mga tanong ni Calix sa kawalan. Matagal na niyang pinahanap ang asawa niya at akala niya sa pagbabalik niya ay may asawang naghihintay sa kanya. Ngunit ang bahay nila ay naibenta na rin at wala nang bakas nito. Huli na nang ma-realize ni Calix na may puwang na pala sa puso niya si Amber at simula nang iwan niya ito ay hinahanap-hanap na niya ang presensya nito. Tinuloy niya rin naman ang misyon niya para pagbalik niya ay magiging proud sa kanyang asawa niya. Pero isang pasakit pala ang naghihintay sa kanya. 3 taon lang naman siyang mawawala at umabot na sa 4 na taon. Pero wala pa rin. Naniniwala pa rin ako, Amber, na isang araw pagtatagpuin tayo ng tadhana. At kapag nakita ulit kita, sisiguraduhin kong hindi ka na makakawala pa mula sa akin. Bulong ni Calix at naisubsob niya mukha sa manibela ng sasakyan niya. Masaganang tumulo ang mga luha niya at hinayaan na lamang niya yon. Nasa ganoong posisyon siya nang makarinig siya ng 3 sunod-sunod na katok mula sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan kaya naalarma si Calix. Huminga siya ng malalim dahil nakikita niya ang isang bata sa labas. Kahit tintad ang kotse niya, ay pinipilit nitong silipin ang nasa loob. Wala kang masisilip, bata. Fully tinted ang sasakyan ko at bulletproof. Naiiling na sambit pa niya. Pinagmamasdan na lamang niya ang maamong mukha ng batang paslit. Alam ni Calix na maraming kaso ngayon ng mga sindikato na ginagamit ang mga bata para turuang magnakaw dahil yon ang modus nila. Sakit sa ulo ng gobyernong mga sindikato ngayon. Pero wala naman silang magawa dahil mga halang na mga kaluluwa nila. Bulong niya at hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa manibela niya. Ngunit sadyang makulit ang bata kasi muli itong kumatok. Sa huli ay bahagya lang ibinaba ni Calix ang salamin ng bintana ng sasakyan niya. Ngumiti na kay tamis-tamis ang paslit kaya para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hello po! Masiglang bati nito at may kasama pa itong pagyuko. Biglang bumilis ang pintig ng puso ni Calix dahil sa pagtatama ng mga mata nila ng bata. Magandang tanghali po, Ginoo. Ako po si Alpha at ito naman po si Beta. Pakilala ng bata. Nakita ni Calix ang kasama nito na pawisan na dahil sa tirik ng araw at kumakain ito ng crackers. Bili na po kayo ng nilagang itlog po, Ginoo. Mura lang po to. Meron na pong kasamang asin.
Magalang na sabi ng nagngangalang Alpha at itinaas pa nito ang nakasupot na mga itlog, tig 3 piraso. Ako po ulit si Beta. Pakilala naman ng isang bata kay Calix at nagsubo pa ito ng crackers. Ayusin mo nga. Narinig niyang sita ng isa. Kambal kayo? Gulat na tanong ni Calix. Magkamukha kasi ang mga ito. Opo, 3 po kami, babae pong isa. Singit ni Alpha at umawang pa ang labi niya. Bili na rin po kayo ng paninda ko po, Ginoo. Sabi ni Beta at ipinakita pa nito ang mga panindang crackers. Mura lang din po to, Ginoo. Mas mura po to sa itlog po ng Kuya Alpha. Hindi nito natapos ang sasabihin dahil nakita ni Calix na siniko ito ng kakambal. Hindi tayo makabenta kapag dadaan mo paninda ko, Beta. Wala tayong pambili ng gamot ni nanay kapag ganyan ka. Bulong nito sa kapatid. Napailing si Calix dahil ang paninda pala ng mga ito ay para sa nanay ng mga bata. Gustong pagtripa ni Calix ang 2 bata dahil ang mamahal naman pala talaga ng paninda ng mga ito at saka nagtatalo pa sa harapan niya. Binuksan na ni Calix ang makina ng sasakyan niya at muli siyang napatingin sa kambal. Nataranta ang mga ito. Inakala ay aalis na agad siya. Ginoo! Chorus ng 2 bata sa kanya. Baka sa mukha ng mga ito ang lungkot. Ginoo, pakiusap naman o. Mura lang naman po to. Bilhin niyo na po to. Nagsusumamong saad ni Alpha kay Calix. 95 pesos lang po to. May discount na po kayo sa akin. Sabi pa nito. 95 pesos ang 3 itlog? Tanong ni Calix at itinuro niyang paninda nito. Opo, may free naman po kaming asin, Ginoo. Hindi na po kayo malulugi. Mabilis na sagot ni Alpha. Hindi napigilan ni Calix ang matawa dahil sa kainosentehan ng mga bata sa harapan niya. Mahal pa rin. Kibit balikat na sabi ni Calix kaya napayukong paslit pero naaaliw siya sa 2 kaya hindi mawala-wala ang ngiti niya. Para po to sa nanay naming may sakit. Pambili po kasi namin ng gamot niya. Dahil sapat lang po ang kinakita ng nanay namin. Para sa 3 beses na pagkain namin po araw-araw. Mahinang pahayag pa ni Beta na mukhang paiyak na. Biglang naantig ang puso niya sa 2 batang naglalako para lang makatulong sa mga magulang. Anong trabaho ng tatay niyo? Tanong ni Calix pero hindi sumagot ang 2 bata at nagkatinginan pa. Bakit hinahayaan niya kayong maglako sa ganitong tirik ang araw? Ang dapat sa inyo ay nag-aaral. O di kaya naman naglalaro lang. Hindi ang maghanap buhay. Wala po kaming tatay. Mahinang sagot ni Alpha. Anong wala? Usisa pa ni Calix. Hindi kayo magagawa kapag wala kayong tatay. Wala po, Ginoo. Sabi po ni nanay, nagtatrabaho po ang tatay namin sa Impapawid. Sagot ni Beta at umaksyon pa ito. Kung may trabaho naman palang tatay niyo, bakit ginagawa niyo pa rin to? Pangungulit ni Calix dahil hindi siya kumbinsido sa sinagot ni Beta. Ayun nga po, Ginoo. Marahil ay iniwan na po kami ni tatay kaya hindi na po namin siya kasama sa bahay. Paliwanag ni Alpha at muli lang siyang natigilan. Di po kasi sa amin to, Ginoo. Inutos lang po sa amin ni Aling Suling. Ibenta po namin to para magkapera po kami. 50 pesos lang naman po ang 3 itlog. Kaso po, pinatungan ko po ng 50 pesos. Para lang may pambili po kami ng gamot ni nanay. Eto naman po, Ginoo, 60 na lang. Mas malaki po ang discount niyo sa paninda ko kaysa sa paninda ni Kuya Alpha. Ani Beta. Sa naisip na ganoon nga ang nangyari, ay hindi na iwasan ni Calix ang mahabag sa sinagot ng mga ito. Magaan din ang loob niya at gustong-gusto niya ang pagtatama ng kanilang mga mata.
Tila hinahaplos ng malambot na kamay ang puso niya. Alright, finish the discussion. Magkano ang lahat ng yan? Tanong niya at kinuha na agad ang wallet niya. Tumingin si Calix sa kambal na mukhang nagulat pa. Pumilantik siya sa hangin para magising na ang mga ito sa katulala sa kanya. Nawala na po yung binibilang ko, Ginoo. Reklamo ni Beta kaya natawa si Calix. Nagbibilang pala ito sa kanilang isip lang kaya pala parang natulala na sila. Okay, maghihintay ako. Sige lang, magbilang lang kayo. Naiiling na saad ni Calix. Ginoo, 60 po ba yung sinabi ko? Naguguluhan na tanong ni Beta sa kanya. Yeah. Tipid na sagot ni Calix sa paslit at isinandal niyang ulo sa likod ng upuan para malaya niyang mapagmasdan ang dalawa. Ano ba yan? Narinig niyang bulong ni Beta. Parang lugi po yata ako, Ginoo. Mag-aabono po ako niyan. Lugi po talaga ako, Ginoo. Wala nang bawian. Nakangising saad pa ni Calix at tumulis ang labi nito. Kuya, lugi po ako sa 60. Bulong nito sa kapatid pero hindi pinansin ni Alpha. Napadila si Calix at naaliw siyang panoorin si Beta. Eto na po, Ginoo. 10 po lahat. Masayang sabi ni Alpha sa kanya. How much? 950 pesos lang po. Sagot nito. Here, and keep the change. Wow! Salamat po, Ginoo. Masayang bulalas ni Alpha. Nakita ni Calix ang pagningning ng dalawang mata ni Alpha. Tumalon-talon pa ito at winagayway pa nito ang 1,000 sa harapan ni Beta na parang nanalo na ito sa loto. Habang ang isang bata naman ay problemado at hanggang ngayon ay hindi pa natatapos sa pagbibilang. How about you, Beta? Seryosong tanong ni Calix sa batang mangiyak-ngiyak na dahil alam niyang mag-aabono ito. Alam niya rin kasing mahal ang mga cracker na snack kapag Jack and Jill ang brand at kinakain na nitong isa. Beta, tinatanong ka. Saad ni Alpha sa kakambal. Sandali naman, kuya. Seryosong sagot nito at kumamot pa ito sa batok. Malugi ako, kuya eh. Nagpadyak pa ito ng paa. Humagalpak na ng tawa si Calix sa reaksyon nito. Yun na napapala ng uraw-uradang nagdi-discount. Hindi naman pala kayang panindigan. Pangangaral ni Alpha at tumutulo na ang luha nito na agad naman itong pinunasan. Kuya, hindi talaga pwede. May utang ka pa riyan, Beta. Pahayag ni Alpha sa kapatid. Talagang mag-aabono ka ba kay Aling Suling? Kasi wala ka pang benta. Pero kumakain ka na ng paninda mo. Ginoo, lugi po talaga ako. Nauutal na sabi ni Beta at pulang-pula na mga mata nito. Sige, huwag ka nang mag-discount para hindi ka na umiyak. Sabi ni Calix, kaya nakita niyang namilog ang dalawang mata ng paslit at ibinigay na ang lahat ng paninda nito. Talaga po, Ginoo? Gulat na sabi ni Beta. Yeah, magkano lahat yan? Baka magbagong isip. Hindi na natapos ang gustong sabihin ni Calix dahil pinutol na ito ni Beta. Natakot yatang magbagong isip niya. 800 pesos lang po to, Ginoo. Masiglang saad ni Beta sa kanya kaya napahalakhak siya. Kumuha na lang din siya ng 1,000 sa wallet niya bago inabot ito kay Beta. Here, and keep the change also. Sabi niya kaya nakita niya ang tuwa sa mga muka ng dalawang bata. Salamat po, Ginoo. Chorus ng dalawa at yumuko pa ang mga ito. Tanda ng paggalang sa kanya. You're welcome. Ilang taon na ba kayong dalawa? Usisa ni Calix. 6 na taong gulang po. Sagot ni Beta at napatango siya. Nag-aaral ba kayo? Opo, sa susunod na pasukan may klase na po kami. Pinag-aanda na rin po yun ng nanay namin. Si Beta naman ang sumagot kay Calix.
Meron na ba kayong school materials? Muli niyang tanong. Wala pa po eh. Sabay na sagot ng kambal at umiling pa. Muling bumunot ng 2,000 si Calix at ibinigay niya ito kay Alpha. Eto, pambili ng school materials nyo. Ala, maraming salamat po Ginoo. Pero po, hindi na kailangan. Tanggi nito at siya naman ng umiling. Masamang tanggihan ng grasya. Sabi niya at wala namang nagawa si Alpha kundi kunin ang pera ni Calix. Alis na po kami. Sabi pa nito at may kasama pang pagkaway bago nagmarcha ang mga ito palayo sa sasakyan niya. Hindi alam ni Calix pero ramdam niya ang tuwa sa kanyang dibdib, lalo na't pakiramdam niya sa 7 taon na mabigat ang dinadala niya ay ngayon parang gumaan kahit papano. Pinatakbo na niya ang sasakyan at nagbigay ng 3 sunod-sunod na busina, dahilan upang lumingon ang 2 bata sa kanya kaya huminto mga ito. Hop in, kids! Automatic na bumukas ang passenger seat dahil pinindot ni Calix ang button ng sasakyan niya na kinamangha ng kambal. Tara na, bibilhan ko kayo ng makakain nyo bago ko kayo ihatid sa bahay nyo. Malambing na sabi pa niya. Hindi naman nagdalawang isip ang mga ito at sumakay na sa backseat. Ang bango rito at ang lamig po Ginoo. Namamanghang bulalas ni Alpha. Meron pang laruan na eroplano. Laglag ang pangang saad naman ni Beta at mabilis na hinawakan nito ang laruan niya pero pinalo ng kapatid ang kamay. Anong sabi ni Nanay Beta? Huwag hawak kapag hindi sa'yo. Paalala nito sa kapatid. Sorry po kuya, natuwa lang naman po ako. Nakangusong sagot ni Beta. May panggasolina ba kayo riyan, kids? Hiramin ko muna ang tig-1,000 nyo para may panggasolina tayo. Hindi natapos ni Calix ang gusto niyang sabihin dahil nag-react agad ang dalawa at itinago sa likod ang mga pera nila. Nakita niya rin na sabay silang umiling kaya tumawa na lang siya. I'm just kidding. Natatawang sabi ni Calix at itinuro niya kung paano magkabit ng seatbelt. How I wish manaborin kami ni Amber. Sobrang nagustuhan ni Calix ang ugali ng kambal. Mabait, bibo at matulungin ang mga ito sa ina. Bumili nga si Calix na makakain ng mga ito. Gusto niya sanang kumain na muna sa mamahaling restaurant pero umayaw ang mga ito dahil kailangan na raw umuwi. Salamat po Ginoo. Sabay na saad ng kambal. You're welcome, kiddos. Nakangiting tugon naman ni Calix. Ano po ang pangalan niyo Ginoo? Ang tanong ni Beta. Calix de la Paz ang pangalan ko. Ako po si Caleb Amer at ito naman po si Kuya Caleb Azel. Pakilala ni Beta. Akala ko na ay Alpha at Beta ang pangalan nyo. Naguguluhan na tanong ni Calix at pinaglipat-lipat ang tingin niya sa kambal na napabungis-ngis pa sa tanong niya. Palayo lang po namin yun Ginoo. Ang totoong pangalan po namin ay yung sinabi po ni Beta. Magalang na sagot sa kanya ni Alpha kaya napatango na lang siya. Alright, nice meeting you Caleb Amer and Caleb Azel. Ani Calix at formal pa siyang nakipagkamay sa mga ito. Dahilan para kiligin ang 2 bata sa harapan niya. Kasi nakita niya ang pamumula ng tenga ng bulinggit. Ang lambot po ng kamay niyo Ginoo. Namamanghang pahayag ni Beta. Ano pong work niyo? Si Alpha na inosenteng tinitigan siya. Nagpapalipad ako ng eroplano. Wow! Isa ka pong piloto? Magkasabay na bulalas ng 2. Yes. Tipid na sagot ni Calix. Ang galing naman po Ginoo. Gusto ko rin po maging piloto paglaki ko. Ako rin po Ginoo. Nakangiting sambit naman ni Alpha. Mag-aaral na muna kayo ng mabuti para matupad ang mga pangarap nyo.
Opo, Ginoo. Hininto ni Calix ang sasakyan niya sa tapat ng isang lumang apartment dahil yon ang itinuro ni Alpha sa kanya. Nauna siyang bumaba upang pagbuksan ang mga ito ng pinto. Ginoo, salamat po ng marami. Pasasalamat ni Alpha at hindi inaasahan ni Calix ang biglang pagyakap nito sa kanya. Kaya parang naestatwa siya. Bumilis na naman ang pintig ng puso niya. Welcome, sabi ni Calix na nakangiti pa. Lagpas na sa alauna ng hapon ay hindi pa rin umuuwi ang dalawang anak ni Amber na sina Alpha at Beta. Hindi pa kumakain ng mga ito. Nasaan na kayo, Alpha at Beta? Bulong ni Amber at ilang beses na niyang tiningnan ang tarangkahan sa baba. Nagrerenta lang kasi sila ng apartment. Mura lang ito dahil hindi na katulad pa ng iba. Emerald? Tawag niya sa anak na kampanteng nakaupo sa pang-isahan na upuan at nanonood ito ng cartoon. Po, Nanay? Magalang na sagot ni Emerald. Hanapin na kaya natin ang mga kuya mo. Kinakabahan na ako. Hindi naman sila umaalis nang hindi nagpapaalam sa akin, anak. Nag-aalalang pahayag ni Amber. Okay po. Nanay, sandali. Nanay! Boses na yon ng mga anak niya. Nanay, nandito na po kami. Sigaw ni Beta. Sinalubong ni Amber ang dalawang bulinggit at nakahinga siya ng maluwag. Bakit ngayon lang kayo dumating, Alpha? Binalingan niya ang panganay na bitbit ang dalawang paper bag. Saan kayo nanggaling mga anak? Bakit ngayon lang kayo? Sunod-sunod na tanong ni Amber. Inabot ni Alpha ang mga dala nito. Anak, anong mga ito? Saan niyo to kinuha? Sa amoy pa lang ay alam na ni Amber kung anong laman ng mga ito. Nang yumuko mga ito ay napabuntong hininga na lamang siya at lumapit siya sa mesa para ilapag ang paper bag. Sorry, pumasok na ako. Natigilan si Amber nang marinig niya ang baritonong boses na yon. Hindi siya pwedeng magkamali dahil kilala niya ang tinig na yon kasi minsan niyang pinangarap ang nagmamay-ari ng boses. Sorry miss, na-traffic kasi kami kaya late kong naiuwi ang dalawang anak mo. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa mga bata. Huwag mo na silang pagalitan dahil wala naman silang kasalanan. Na-traffic lang talaga kami. Hindi nagsalita si Amber at lalong-lalo na walang balak na humarap si Amber sa lalaki na pilit niya nang kinalimutan. Matagal naman na silang hiwalay kaya hindi na niya ito pakikisamahan pa. Ayos lang. Salamat at umalis ka na. Sabi ni Amber at ang lalaki na naman ang hindi nakapagsalita. Hanggang sa may humawak sa balikat niya at pinaharap siya nito. Amber? Sambit nito sa pangalan niya. Tama nga siya na si Calix ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Tinabig niya ang kamay nitong nasa balikat niya at muli niya itong tinalikuran. Naihatid mo ang mga anak ko. Makakaalis ka na po, sir. Pagtataboy pa rin ni Amber. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya lang. Matatag na siya ngayon at kinalimutan na niyang nakaraan na siyang dahilan kung bakit naghirap siya ng husto. Hindi naman kasi niya inaasahan na magkikita pa ulit sila. Amber, ikaw yan, 'di ba? Mariin na tanong ni Calix. Alpha, Beta? Tawag nito sa mga anak niya. Bakit po, Ginoo? Tugon ni Alpha. Pwede bang iwan niyo muna kami ng mama niyo? Pakikiusap nito. Mariin na napapikit si Amber. Kilala po ninyo bang nanay namin, Ginoo? Curious na tanong ni Emerald. May sakit pong nanay namin. Huwag po kayong magagalit sa kanya, ha? Kasi po kawawa na po siya. Omega! Pagalit na sambit ni Amber sa pangalan ng anak niyang babae. Sorry po, nanay. Pumasok na muna kayo sa kwarto niyo.
Alpha, Beta. Utos pa ng dati niyang asawa, kaya marahasan niya itong binalingan. Ano pa bang ginagawa mo rito? Umalis ka na, Calix! Nanggagalaiting sigaw ni Amber. Nang humakbang palapit sa kanya ang lalaki, ay siya namang pag-atras niya. Amber. Sambit nito sa pangalan niya. Nang hinawakan ng siko niya, ay tinulak niya ito sa dibdib. Huwag mo ko nga hawakan, Calix! Pwede bang umalis ka na lang? Hindi ka nababagay sa lugar na to. Matapang na sambit pa rin ni Amber. Hindi ito nagpatinag. Bagkus ay hinapit siya nito sa bewang. Mariin na napapikit si Amber nang tumama ang mukha niya sa matigas nitong dibdib at mahigpit siyang niyakap. Oh God. Ano ba, Calix? Bitawan mo nga ako! Nagpumiglas si Amber upang makawala na siya sa yakap nito, ngunit masyadong malakas ang binata. 4 na taon. 4 na taon kitang pinahanap, Amber. Dahil ang bala ko noon ay 3 taon lang ako sa Amerika. At babalik agad ako. Sabi ni Calix at sumubsob ang mukha nito sa leeg niya. Wala kang binigay sa akin na assurance na babalik ka, Calix. Huwag kang umasa na hihintayin pa kita. Ramdam ni Amber ang panginginig ng katawan nito at sa tuwing kakala siya, humihigpit ang pagyakap nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala na umiiyak ang dati niyang asawa. I'm sorry, Amber. Forgive me. Umiiyak na pakikiusap nito. Pakiusap? Umalis ka na lang. Mahinang pagtataboy ni Amber. Please, mag-usap na muna. Buong pwersang itinulak niya ito sa dibdib. Wala na tayong pag-uusapan pa, Calix. Umalis ka na lang. Pwede ba? Tinuro pa ni Amber ang pinto ng apartment nila. Bumuntong hininga ito at bahagyang umatras. Babalik na lang ako bukas para makapag-usap tayo, Amber. Hindi na, Calix. Okay na ako. Naka-move on na ako. Matagal na tayong tapos. Diba? Kaya huwag mo na akong guluhin pa. Please. Malamig na sambit ni Amber at tinalikuran na niya ito. Nagpaalam pa si Calix sa kanya. Ngunit hindi na niya ito pinansin pa at iiyak na sana siya ng 3 inosenteng pares ng mata ang nakatingin lang kay Amber. Hindi nga umalis sa mga ito. Nakita ng mga anak niya kung paano siya nag-breakdown dahil lang sa hindi inaasahan na pagkikita nila ng dating asawa. Akala ni Amber ay naka-move on na siya, pero akala niya lang pala yun dahil ramdam niya kanina ang lakas ng tibok ng puso ng kanyang asawa at ganoon din siya. Nanay, bakit ka po umiiyak? Umiiyak na tanong sa kanya ni Emerald at yumakap ito ng mahigpit. Nanay, taan na po! Sabi naman ni Beta at pumulupot na rin ang maliit na braso nito sa leeg niya. Ganoon din ang ginawa ng panganay niyang anak na si Alpha. Mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Sambit ni Amber. Mahal namin. Chorus ng 3. Aminado siyang nasaktan siya noon at umasa siyang babalik si Calix pero umalis siyang hindi alam ang gagawin. Kahit balik-balikan ni Amber ang nakaraan, ng araw na yon ay ramdam niya na pinagkaitan na siya ng pagmamahal ng tadhana. Isang bangungot yon para kay Amber dahil doon niya naramdaman na walang sino man ang gustong magparamdam sa kanya ng pagmamahal kahit pa na ibinigay na niya ang lahat-lahat at ang pagmamahal na alam niya. Nahirapan siya noong una dahil tila ipinanganak siya na parang walang alam sa mundo. Pero kinaya niya dahil wala naman siyang magiging kakampi, kundi ang sarili niya at ang pananampalataya niya sa Diyos mismo. Sadyang kaibuti pa rin ng Diyos dahil marami siyang binibigay ng mga instrumento para kahit papano ay natulungan ako. Para makaya kong laban sa buhay na ibinigay niya sa akin upang maging matatag ako ngayon.
lalaban para sa buhay. Mahinang usal ni Amber. Kinabukasan, maagang gumising si Amber dahil sa routine niya sa pang-araw-araw nila ng mga anak niya. Nasanay na siya sa simpleng buhay na meron siya, na hindi sa marangya katulad ng buhay niya noon. Good morning, nanay ko! Masiglang bati sa kanya ni Beta at yumakap pa ito sa bewang niya. Naubo pa si Amber bago niya malambing na sinagot ang anak niya. Binuhat niya ito at pinaupo. Nanay, okay ka lang po? May pag-aalalang tanong ni Beta at hinaplos pa ng maliit na kamay nito ang pisngi niya. Okay lang ako, anak. Sagot niya at niyakap ang malusog na anak. Ayusin lang ni nanay ang hapag at mamaya pwede mo nang gisingin ng mga kapatid mo para makakain na tayo ng almusal. Inayos pa ni Amber ang magulong buhok nito. Amber learned that there is always a consequence to her action dahil hindi naman kasi siya tanga. Sadyang pinairal niya lang ang kanyang puso at ang pagmamahal sa lalaking pinangarap niya. Tama nga ang nasa libro. The heart is deceitful above all things. Kaya natuto na si Amber sa buhay katulad ng huwag magpapalinlang sa pag-ibig. She learned to balance her heart and her mind dahil alam niya na hindi na pwedeng bumalik kapag sinunod ang desisyon na pipiliin. Maaga pa lang ay umalis na ng bahay si Calix. Nagpunta siya sa apartment na tinutuluyan ng asawa niya. Hindi pa siya nakatulog kagabi dahil sa kaiisip niya kay Amber. Sa pamamagitan ng mga batang naglalako ng mga paninda nila ay sa wakas nahanap na rin niya ang kanyang asawa. Pinagbuksan agad siya ni Alpha ng pinto nang kumatok siya. Good morning, kid. Masiglang bati ni Calix. Lumuhod siya upang yakapin si Alpha pero umatras ang bata at blanko lang ang ekspresyon ng mukha nito. Ano pong ginagawa niyo rito, Ginoo? Seryosong tanong ni Alpha. Tumayo si Calix dahil hindi lang si Alpha ang kaharap niya, kundi 3 silang carbon copy niya. Tama, kamukha niyang 3 bata na anak ni Amber. Goodness, parang mapapalaban ako sa 3 kaugali ko Bulong ni Calix at tumingala pa ito. Inaamin niyang kinakabahan siya. Dahil alam niyang alanganin siya at hindi pa sila maayos ng asawa niya. 4 ang susuyuin niya. Ikaw, bakit mo pinayak ang nanay namin kagabi? Tanong ng babaeng anak ni Amber na mewang pa ito sa kanya. May sakit ang nanay namin. Hindi mo siya dapat pinapaiyak. Sigaw naman ni Beta. Pwede bang pumasok na muna ako? Sa loob na lang tayo mag-usap. Please? May dala akong breakfast. Masuyong sambit ni Calix. Walang nanay namin. Bawal kaming magpapasok ng stranger. Seryosong sagot pa ni Emerald. Nasaan ang mommy niyo? Kumuha ng labahan. Seryosong sagot ni Alpha sa kanya. Umalis ka na, Ginoo. Alam ni Calix na si Alpha ang mas matured na mag-isip sa kanilang 3 dahil nakikita niya ito. Kaya hindi siya nagdalawang isip na kausapin ito ng man-to-man. Alpha, pwede ba tayong mag-usap? Bumuntong hininga ito bago hinawing mga kapatid. Pasok ka, Ginoo. Napangiti si Calix. Alis na ako. Beta, ikaw nang bahala rito. Sabi ni Alpha at tumalikod na ito. Kuya, saan ka pupunta? Pasigaw na tanong ni Emerald. Maglalako. Kailangan ko tulungan si nanay. Sagot nito. Mabilis na sumunod naman si Calix para pigilan ng bata. Alpha, sandali lang. Sigaw ni Calix. Nakabusangot ang mukha nito nang binalingan niya. Kung si nanay po gusto niyo makausap, maghintay kayo ron, kasama mga kapatid ko. Atid mo na lang ako sa nanay mo. Pwede ba yon, Alpha? Nagsusumamong sabi pa ni Calix. Humugot ng malalim na hininga ang bubuit. Kulit niya. Parang si Omega lang.
Reklamo ng bata at napangiti si Calix. Doon na po kayo sa bahay maghintay, Ginoo. Ako na po ang tatawag sa nanay ko. Tumango siya at umalis na ito. Bumalik si Calix sa bahay ni Amber at naabutan niyang nakaupo ng 2 bata. Umiinom lang ang mga ito ng tubig at isang kapirasong tinapay ang kinakain. Hindi pa ba kayo kumakain? Tanong ni Calix at inilabas niya ang laman ng dala niyang paper bag. Sino ka po ba talaga? Ang tanong ni Omega. Asawa ko ng mama niyo. Diretsong sagot ni Calix. Literal na sinabi niya ang totoo. Halos malaglag naman mula sa kinauupuan nila ang 2. Ano po? Anong ikaw ang asawa ni nanay? Walang asawang nanay Amber namin. Sigaw ni Beta. I'm sorry. Iniwan ko noon ang mama niyo dahil sa pangarap kong maging piloto. Mahinang usal niya. Pinili mo pangarap mo at iniwan mo si nanay? Tumango si Calix sa tanong ni Emerald. Kung ganon, bakit ka bumalik pa rito? Gusto ko lang makabawi. Gusto kong bawiin ang nanay niyo. Pwede niyo ba akong tulungan? Bumaba si Beta at lumapit sa kanya. Nagulat na lamang si Calix nang lumuhod ito. No, Beta. Tumayo ka. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito. Ramdam ko po na mabuti kayong tao, Ginoo. At kung ikaw po ay asawa ng nanay namin, sana po matulungan niyo siya. Matagal na po siyang nahihirapan at pagod na po katawan niya sa kakatrabaho. Lumuluhang sambit ni Beta sa kanya. Gumaya rin si Emerald sa kakambal niya. Handa po akong pagsilbihan ka, Ginoo. Tulungan niyo po si nanay. Palagi po siyang sumusuka ng dugo. Kapag umuubo po siya, sinasabayan niyo ng dugo. Ginoo, magiging mabait po ako sa inyo. May sakit talagang nanay niyo? Gulat na tanong ni Calix at sabay na tumango mga ito. Malakas na bumukas ang pinto at ang humahangos na si Alpha ang pumasok. Umiiyak ito at umaalog ang balikat. Baka sa mukha nito ang takot at pag-aalala. Ginoo! Sinugod na po si nanay sa ospital. Inimatay po siya kanina. Puntahan po natin siya, Ginoo. Umiiyak, napakiusap ni Alpha na halos lumuhod na rin. Binundol ng kaba sa dibdib si Calix. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Isinama niya ang triplets at pinuntahan ang malapit na ospital. Hindi naman sila nahirapan sa paghahanap at nadatnan nila sa emergency room si Amber. Wala itong malay at namumutla pa. Nanay! 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 Umiiyak na tawag ng kasama niyang mga bata. Dok! Dok! Hinila ni Calix ang braso ng doktor. Dok, bakit po walang sumusuri sa pasyente? Hinarap naman siya ng doktor at tumingin kay Amber. Nasuri na naman siya kanina. Lagyan lang namin ng oxygen mask dahil nahihirapan na huminga kaninang pasyente. Hinintay lang namin ng guardian niya para pag-usapan ang cause ng pag-collapse niya. Paliwanag ng doktor. Kung ganun, simulan niyo na po, Dok. Asawa po ako ng pasyente. Agara na sabi ni Calix. Sige po, kailangan lang namin siyang kuhanan ng blood sample para i-test siya. Sabi nito. At kung maaari din po sana, Dok, isa lang po siya sa body scan, MRI o kung ano pa pong dapat na gawin para malaman natin ang sakit niya. Sumusuka po siya ng dugo. Sumasabay yun sa ubo niya. Paliwanag pa ni Calix at napatango ito. Sumenyas ito sa mga nurse. Kinausap pa siya at agad na kumilos din si Calix. Pagkatapos niyang bayaran ng bills, ay ililipat sa private room si Amber. Nagising si Amber na unang bumungad sa kanya ay puting kisame. Pinasadahan niya ng tingin ng silid at parang nasa hotel lang siya dahil sa ganda nito. Dahan-dahan siyang bumangon at nakita niya sa may sofa ang mga anak niya. May suwero ang kaliwang pulso niya.
Kasabay niyon ang pagbukas ng pinto. Napasingha pa siya nang pumasok si Calix. Amber, gising ka na. Sabi nito at mabilis siyang nilapitan. Nanigas ang katawan niya nang yakapin siya nito bigla at hinalikan sa sentido. Gising siya si nanay! Sabay na sigaw ng mga bata at naguunahan nito sa paglapit sa kanya. Ngunit nanatiling nakatayo sa gilid ng malambot at malaking kama. Naalala ni Amber na hinimatay siya kanina habang naglalaba siya. Ngayon ay nandito pa talaga si Calix. Umuwi na tayo. Malamig na sambit niya at tinanggal niya ang swero kaya may dugong lumabas doon. Amber, don't do that. Mabilis naman si Calix at hinawakan niya ang pulso ng asawa niya. Sumampa pa siya sa kama dahil nasa bandang kaliwa ito. Tinakpan niya ng panyo niya ang kamay ng asawa. Alpha, tumawag ka ng doktor. Sige po! Ano bang ginagawa mo, Calix? Uwi na kami ng mga anak ko. Sigaw ni Amber sa kanya, sabay hampas sa balikat niya. May sakit ka, Amber. Kailangan mong magstay muna rito sa ospital. Magpapagamot ka. Mariin na saad naman ni Calix. Ayoko! Wala akong pera para sa pampagamot na yan. Sapat na ang kinikita ko para mapakain ko mga anak ko araw-araw at ang pagbayad namin ng renta ng bahay. Calm down, Amber. Ako ang magbabayad ng bills mo. Ako ang magpapagamot sa'yo. Hindi na kailangan, Calix. Huwag ka nang mag-abala pa. Hindi ako magpapagamot. Alis na kami rito. Di pa tapos ang trabaho ko. No, Amber. Hindi ka alis dito. Asawa mo ko at responsibilidad kita. Yan mo naman ako makabawi sa'yo. Stop working. Please. Ako na. Ako na bahala sa lahat. Pakiusap ni Calix at hinawakan niya ang pisngi nito. Tinabig lang ang kamay niya. Anay? Naiiyak na tawag ni Omega sa mama nito. Para saan pa ba to, Calix? Bakit nagmamagandang loob ka pa sa akin? Nakalimutan mo ba kung anong ginawa ko sa'yo noon? Ha? Malamig na tanong ni Amber sa kanya. Napatango si Calix. Isipin mo na lang na ito na ang karma ko sa ginawa ko sa'yo noon. Hayaan mo na ako, Calix. Mukhang natupad naman ang pangarap mo. 'Di ba? Napailing si Calix at dumaos-dos ang luha niya. Gusto kong makabawi rin ako sa'yo, Amber. Iniwan kita nun dahil naging selfish ako. Kaya nga, huwag mo na akong pag-aksihan pa ng oras, Calix. No, ayoko, Amber. May sakit ka. At kung hindi ka magpapagamot, pwede kang mamatay. Nauubusan ka na ng dugo sa kasusuka mo. Lahat naman tayo namamatay, Calix. Walang permanente sa mundo. Ito nang nakatakda para sa akin. Sige, tatanggapin ko. Sigaw sa kanya ni Amber. Amber, paano mo masasabi yan? Paano mo nasasabi mga yan kung alam mong may mga anak kang umaasa sa'yo? Naiiyak na tanong ni Calix. Tumutulo na rin ang mga luha nito. Total, nandyan ka naman na. Isama mo na lang mga anak ko. Mga anak mo naman sila. Kaya sige, ikaw nang bahala sa kanila. Alam ko mabibigyan mo sila ng magandang buhay, Calix. Todo iling si Calix dahil hindi niya yon tatanggapin. Ayoko, Amber. Kailangan ka rin nila. Please, ipagamot na muna natin ang pulmonya mo. Bago pa man lumala ang sakit mo. Please, Amber. Kung mahal mo ang mga bata, lumaban ka naman para sa kanila. Hindi ko sila kayang alagaan na wala ka. Mahinang saad pa ni Calix. Si Amber naman ay napatingin na lang siya sa triplets na umiiyak na. Nandoon na rin ang doktor na tinawag ni Alpha. Hindi pa naman uli ang lahat, Amber. Pwede pa tayong magsimula. Pero matagal na tayong tapos, Calix. No, hindi pa. Umalis lang ako noon at hindi ibig sabihin ay tapos na ang lahat sa atin, Amber. Total naman, pinikot mo na ako noon, diba? Panindigan mo. At kusa akong magpapaalipin sa'yo.
Napahagulgol na lamang si Amber sa sinabi ng dati niyang asawa. Hindi niya lubos akalain na ganito pala ang mangyayari. Tunay na mabuti ang Diyos at pantay-pantay ang pagmamahal niya. Kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Basta palagi mo siyang inaalala at tinatawag sa mga dasal mo. Ibinalik ng nurse ang swero sa pulso ng asawa niya at naging kalmado na rin ito. Amber, pwede ko bang iuwi na muna mga bata? Aalagaan sila ng kasambahay na pinagkakatiwalaan namin. Malumanay na sabi ni Calix. Tinitigan pa siya ng asawa niya. Sana lang ay hindi ito mag-isip ng kung ano. Magpapakilala ka na muna sa kanila dahil hindi yan sasama sa'yo. Tugon nito. Alpha, Beta, Emerald. Tawag ni Calix sa mga anak niya. Lumapit ang mga ito sa kanya. Sinabi ko na sa inyo na... Humugot na muna siya ng malalim na hininga. Asawa ko ng mama nyo. Akong daddy nyo. Saglit na tinitigan ng triplet si Calix. Hindi na tuloy niya alam ang gagawin kung bakit wala man lang reaksyon ang mga ito. Alpha, Beta, Omega. Ano pang ginagawa nyo? Hindi nyo man lang bababatiin ang tatay nyo? Striktang tanong ni Amber at kahit papaano ay gumaan ang bigat sa dibdib ni Calix. Unang lumapit ang panganay nilang si Alpha. Humawak ito sa kamay ni Calix at nagmano. Sumunod na rin ang dalawa pa. Kumusta po, tatay? Ang nahihiyang bati ni Alpha sa kanya. Napangiti siya at hinila niya ang maliit nitong kamay. Daddy. Yun ang itawag niyo sa akin, anak. Malumanay na sambit niya. Niyakap niya ito at dinumog na rin siya ni Beta at Omega. Naluluha si Calix dahil sa labis na kasiyahan. Hindi niya akalain na naiwan ang asawa niya na buntis na rin sa mga panahon na yon. Pero ito rin yata ang kapalaran nilang mag-asawa. Daddy, pwede po bang dito muna kami matutulog mamayang gabi? Ang pakiusap ni Emerald na inilingan naman ni Calix. Hindi kayo pwedeng matulog dito, anak. May sakit ang mama nyo. Sa bahay na lang tayo. Pwede ba? Malambing na tanong niya sa anak. Hinaplos pa niya ang pisngi nito. Napapangiti siya dahil mana ito sa asawa niya. Maganda. Saang bahay mo sila dadalhin, Calix? Mahinang tanong ng asawa niya, si Amber. Doon sa dati nating bahay. Ibinenta ko na yun, Calix. Kumunot pa ang noo ni Amber. Okay, pero nabawi ko pa rin yun, Amber. Sagot ni Calix. Nasabi na rin sa akin ni Mama na... Hindi na niya kaya pang tapusin ang sasabihin niya dahil sisisihin pa rin niya ang sarili niya. Basta, doon na muna kayo sa bahay natin. Okay, Omega? Emerald pong pangalan ko, Daddy. Nickname ko lang pong Omega. Pagtatama ng anak niya. Alam ko, anak. Hinalikan ni Calix ang noo ng anak niyang babae. Hindi rin nagtagal ay dumating na ang sundo ng triplets. Nagpaalam pa ang mga ito kay Amber hanggang sa sila na lang ang naiwan. Nagpaluto si Calix ng makakain nila sa bahay niya at ngayon ay inaasikaso na rin niya ang asawa niya. Kumain ka na, Calix. Doon ka sa sofa. Baka mahawaan ka ng sakit ko. Wika ni Amber at doon lang naaalala ni Calix na kailangan niya ring ipa-check up ang kanilang mga anak kung hindi rin ba ito infected sa sakit nito. Okay lang ba sa'yo kung ipa-check up ko na rin ang mga anak natin? Tanong ni Calix. Tinitigan pa siya nito. Kinakabahan na naman siya. Gawin mo ang gusto mo, Calix. Ikaw ang bahala. Sagot nito at nagsimula na rin kumain. Sumunod naman siya sa iniutos nito. Ilang oras ang nakalipas ay nakatulog na rin si Amber. Pinagmasdan pa ni Calix ang maamo nitong muka. Malayong-malayo na ang postura nito sa dati. Halata ang pagkapayat na lumalabas na rin ang collarbone.
Maputla rin ito at nang hawakan ni Calix ang kanang kamay nito ay magaspang na. Ang kamay na ito na 3 buhay mismo ang itinaguyod sa loob ng 7 taon. Kamay ng isang inang nagsasakripisyo. Mabawi ako sa'yo, Amber. Pangako, ayusin ko ang lahat. Bulong niya at magaan na halik ang iginawad niya sa asawa niya. Kinabukasan ay nagulat si Amber nang bumisita ulit ang mga anak niya. Magaganda ang mga damit nito. Malayo ang itsura nila sa tila basahan na kasuotan nila noon. Naka-face mask din ang mga ito at higit na napansin ni Amber ay si Emerald. Naka-headband ito. Mommy! Tawag nito sa kanya at nagulat pa siya. Isang gabi lang niya hindi nakasama ang mga anak niya ay parang ang sosyal na agad ng mga ito. Anak mayaman nga talaga. Mabilis nakapag-adjust. 3 nani rin ang kasama. Ang ganda mo naman anak ko. Muntik ka nang hindi makilala ni nanay. Naluluhang sambit ni Amber. Ang dami pong toy sa bahay ni Daddy. Nana, Mommy. Nakangiting sambit nito. Sunod na pinagmasdan ni Amber ay sina Alpha at Beta. Hindi na mukhang madungis ang baby boys ni nanay. Clean cut na rin ang buhok nyo. Opo, nanay. Kuya Alpha, Mommy raw pong itawag natin sabi ni Daddy. Pagtatama ni Emerald sa kuya nito. Nanay, hala, ikaw rin Kuya Beta. Singit na naman ni Emerald. Oo na, Mommy, pugay na po ba ako katulad ni Daddy? Naglalambing na tanong ni Beta na ikinatawa ni Amber. Kahit mukha ka pang madungis noon, pogi ka na anak. Nasaan palang daddy nyo? Tanong niya dahil kanina ay iba ang nagbabantay sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok doon si Calix. Ayun na po ang daddy! Masayang sigaw ni Beta. Bakit? May nangyari ba sa mami nyo? Nag-aalalang tanong agad nito. Lumapit din ito kay Amber. Wala po daddy. Hanap ka po ni Mommy. Sagot ni Emerald at bumungis-ngis pa ang bata. Napailing si Amber, samantalang si Calix ay napangisi lang. Ngunit bumalik sa pagkaseryosong mukha nito nang balingan siya. Doon muna kayo sa sofa mga anak. Manonood muna kayo ron ng TV. Ani Calix at agad namang sumunod ang mga ito. Natapos ng check-up nila Amber. Nakuhanan na rin sila ng blood test at negative naman ang resulta. Healthy naman daw ang triplets, lalo na si Emerald. Bumili pa ako ng vitamins para sa 2, ayon sa sinabi ng doktor. Napatingin si Amber sa anak nilang babae. Halagang-alaga namin si Emerald. Kahit sa bahay ay hindi ko siya pinapayagan na tumulong sa akin sa paglalaba. Alam ko rin na naglalako mga paninda sina Alpha at Beta. Kahit gustong sumama ni Emerald ay hindi siya pinapayagan ng mga kuya niya. Isa pa, wala raw akong kasama sa bahay pero kapag naglalaba ako sa ibang bahay ay kasama ko naman siya. Inalagaan mo sila ng maayos, Amber. Tinuruan mo ng magandang asal ang mga anak natin. At higit sa lahat, mahal ka nila. Kaya sana magpagamot ka para gumaling ka. May lambing na saad ni Calix at ginanap ang kamay niya. Ayos na akong makita silang masaya, Calix. Sabi ni Amber at bumuntong hininga. Hindi sila magiging masaya kapag nawala ka. Ayusin natin ang pamilya natin, Amber. Huwag mong hayaan na lumaki sila na hindi buong pamilya. Kaya mo bang makita na mawala ang mga ngiti nila sa labi? Napailing si Amber at tumutulo na ang luha niya. Magsasalita pa lamang sana siya nang inuubo na naman siya. Sa puntong yon ay nakita ni Calix ang dugong nasa kamay niya. Mabilis itong humugot ng panyo sa bulsa ng pantalon at unang pinunasan ang gilid ng labi niya bago ang kanyang kamay. Mommy!
Tawag ng triplets sa ina. Ayos lang si Mommy. Sa labas muna kayo mga anak. Ilang beses hinagod ni Calix ang likuran ni Amber. Ramdam niya na nahihirapan na naman itong huminga kaya pinindot niya ang emergency button. Maya-maya ay pumasok ng doktor. Nilagyan agad ito ng oxygen mask. Ilang minutong nakalipas ay kumalma rin naman ito at nakatulog na ulit. Kabadong-kabado si Calix. Ayaw niyang makita na nasa ganoong kalagayan ng asawa niya. Ngunit umaasa pa rin naman siya na gagaling din ito. Nananaginip si Amber. Bumalik ang alaala ng nakaraan. Nagsimula ng pikutin niya si Calix na iniwan din siya sa huli at kasunod ng pagpapalaya sa kanya ng ina nito. Inakala niya nakatapusan na niya. Subalit, 3 munting anghel ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang magpatuloy sa buhay. Nagising siya na umiiyak at nagulat si Calix doon. Amber? Lalaban ako, Calix. Magpapagamot na ako. Gusto ko pang makasama ng matagal ang mga anak natin. Sa sinabi ni Amber ay napangiti ang asawa niya. Matuling lumipas ang araw. Patuloy pa rin ang pagpapagamot ni Amber hanggang sa unti-unti siyang gumagaling. Nag-iimpake na ng mga gamit niya si Calix dahil madidischarge na siya ngayong araw. Let's go. Baka kanina pa naghihintay sa atin ng mga bata. Isinukbit nito ang bag niya sa balikat nito at naglahad pa ng kamay. Tinanggap naman yun ni Amber. May suot pa siyang face mask dahil hindi siya pwedeng makalanghap ng kung ano habang bumabiyahe sila. Pinagsiklo pa ni Amber ang mga daliri nila at nagsimula na rin silang maglakad palabas ng private room niya. Nang makarating sila sa dati nilang bahay, ay hindi napigilan ni Amber ang mapaluha. Dahil heto na, bumalik na nga siya sa bahay nila. Welcome home, Amber. Malambing na usal ni Calix at hinalikan pa siya sa sentido niya. Ngumiti lang siya. Pinunasan ng asawa niya ang luhang tumulos sa kanyang pisngi at tuluyan silang pumasok sa loob ng mansyon. Welcome home, Mommy! Maligayang salubong ng mga bulinggit sa kanya. May konfeti pa talaga mga ito at pinaghandaan ang pagbabalik niya rito. Wow, thank you! Nakangiting sambit ni Amber. At nakaalalay pa sa kanya si Calix. Tinanggal na niya ang face mask niya. Ngunit nang makita niyang ina ng asawa niya, ay kinabahan agad siya. Amber, iha! Malambing na sambit nito sa pangalan niya at napatingin si Amber kay Calix. Nang dumistansya ito sa kanya, hinawakan niyang braso nito pero maingat lang yung tinanggal. Nanigas ang katawan ni Amber nang niyakap siya ng mommy ni Calix. Pasensya ka na sa ginawa ko noon sa iyo, iha. Sana'y mapatawad mo ko. At sana pwede pa tayong makapagsimula ulit. May sinseridad na sabi nito. Tiningnan ni Amber ang mga taong nasa paligid niya. Naroon din ang mga kasambahay na hindi niya kilala. Ang mga anak niya na nakangiti habang pinapanood siya na yakap ang lola ng mga ito. Si Calix na tumangulang. Pagpapatawad at pagkalimot ay hindi madali. Pero kailangan para sa iyong kapayapaan at kaligayahan. Iyon ang pipiliin ni Amber. Hindi na po natin kailangan pang pag-usapan ng pagkakamali natin noon. Pinapatawad na po kita. Sambit ni Amber at naramdaman niya ang pag-alog ng balikat nito. Ipinagpatuloy na rin nila ang pa-welcome party para sa kanya. Gusto mo na bang magpahinga, Amber? Ihatid na kita sa kwarto natin. Kwarto natin? Di ba binigyan mo na rin ako ng pangalawang pagkakataon, Amber? Oo, sagot ni Amber. Nag-iwas pa siya ng tingin at napanguso na lamang siya. Ang mga bata. Alpha, Beta, Omega? Tawag ni Calix sa triplets. Nakikipagkwentuhan ito sa mama niya. Mama, dito na po ba kayo magpapalipas ng gabi?
Uuwi rin ako agad, anak. Sagot ng kanyang ina na si Doña Rafaela. 18 years old pa noon si Calix nang namatay ang ama niya sa car accident, kaya ang ina na lamang niya ang kasama niya. May sariling negosyo rin ito at talagang galing sila sa mayaman na angkan. Ipapahatid na po kita, Mama. Suwestyon ni Calix. Kasama kong family driver natin, Calix. Oh, siya, uuwi na ako. Mga apo. Paalam nito at yumuko pa upang humalik sa pisngi nito ang mga anak nila ni Amber. Bye po, Lola. Ingat po kayo. Lola. Ingat po kayo. Bye po, Lola. Ingat po kayo. Kani-kanyang pagpapaalam ng mga bata. Matapos nyon ay naiwan naman ang kasambahay nila upang maglinis ng living room. Umakyat na rin sila sa second floor kung saan ang kanilang mga silid. 3-story house lang ito pero malaki pa rin ang mansyon nila. Ito pong kwarto ko, Mami. Bulalas ni Alpha at itinuro ang isang pinto. Kasama mo riyan si Beta, anak? Tanong ni Amber. Ilang beses na umiling si Alpha. Iba po ang silid ni Beta, Mami. Itinuro ni Alpha ang isang pinto. Napatangutango si Amber at siyang nagbukas nito. Sinuri niya ang mga gamit sa loob. Halos malaglag ang panga niya sa nakikita. Dahil halos 7 taon ding naging mahirap ang buhay ni Amber ay hindi agad siya nasanay. Ang dami namang laruan dito, anak. Kompleto mga gamit mo. Namamanghang komento ni Amber. Umakbay pa sa kanya ang asawa niya. Gusto kong ibigay sa kanila ang gusto nila, Amber. Spoiled? Komento na lamang ni Amber, saka nasunod nilang tiningnan ay ang kwarto pa ng dalawa. Siyempre, nagpaiwan na rin ng triplets para makapagpahinga na nga sila. Samantala, nagtungo naman sila sa kwarto nilang mag-asawa. Pero akala nga ni Amber ay sila lang ni Calix ang matutulog sa kwarto nila. Dahil sumunod ang 3 sa kanila na nakapagpalit na rin ng damit na pambahay. Namiss ka po namin, Mami. Kaya tabi na muna po tayo rito sa kama niyo ni Daddy. Masayang bulalas ni Emerald at lumundag pa sa kama. Simula noon ay nabuo na nga ang pamilya nila at kahit papano ay naging maganda rin ang samahan ng mag-asawang sina Calix at Amber. Nabigyan pa rin sila ng pangalawang pagkakataon upang maiparamdam ang pagmamahala nila. Isang araw ay naisipan na lamang ni Amber na salubungin ang asawa niyang si Calix sa airport. Yun kasing araw na uuwi ito sa kanila. Sa waiting arrival sila mismo naghintay. Excited na rin ang 3 bata dahil ilang araw din nilang hindi nakita ang daddy nila. Ayun na po ang daddy! Sigaw ni Beta. Nakita na nga nila ang kanina pa nilang hinihintay. May hila-hila itong maleta. Daddy! Masayang sigaw ni Emerald at hindi na pinansin ang maraming tao sa paligid niya. Napangiti si Calix nang makita niya ang pamilya niya. Lumuhod agad siya upang salubungin ang nag-iisa niyang prinsesa. I miss you po, Daddy! Sabi pa nito na ikinangiti ni Calix. I miss you too, anak. Wow, akala ko ako pa ang susurpresa sa inyo. Bumungis-ngis lang ang anak ni Calix at sunod niyang niyakap ay ang 2 pang kamukha niya. Lumapit na rin si Calix sa asawa niya, nananatiling nakangiti lang ito at nang makalapit dito ay hinalikan niya agad sa mga labi. Nakarinig sila ng pagtili na mula kay Emerald. Kumusta ang flight, Calix? Tanong ng asawa niya si Amber. Yumakap pa ito sa bewang niya. Okay lang. May gusto ba kayong puntahan natin? Pagod ka? Sa bahay na lang tayo. Magpahinga ka ron. Tapos ipaghahanda kita ng paborito mong hapunan. Sambit ni Amber. Nagtaas baba pa ang kilay nito na ikinatawa niya. Pabirong pinisil ni Calix ang pisngi ng pinakamamahal niyang asawa. Sige, tara na umuwi. Pinagpahinga nga siya ng asawa niya pagdating nila sa bahay nila. Pero may plano talaga si Calix.
Nung isang araw pa niyang inaayos ang entertainment room nila dahil balak niyang mag-propose ng kasal kay Amber. Oo, gusto niyang pakasalan ulit ang babaeng mahal niya. Na hindi na lang siya napipilitan lang na ikakasal siya kay Amber dahil yon ang kagustuhan ng puso niya. Daddy, tapos na po! Sigaw ni Beta. Ako na po ang tatawag kay Mommy, Dad! Excited na pagpresenta ni Emerald. Tumangulang si Calix at tiningnan ang mga bulaklak, balloons at ang banner na may nakasulat na, "Will you marry me?" Si Amber naman ay isa-isa na niyang inutusan ang mga kasambahay nila para dalhin ang mga niluto niya sa entertainment room. Doon daw kasi gusto ng asawa niya na kumain sila ng dinner. Parang napapreno pa nga ang anak niyang si Emerald nang makita siya. Here you are, Mom! Gutom na po kami! O siya anak, tara na. Pagpasok nila ron ay madilim ang paligid. Hala, akala ko ba nanditong dadit mga kuya mo anak? Napasingha pa si Amber nang lumiwanag naman pero namangha siya sa nakikita niya ngayon. Isang magandang tugtugan ang narinig niya at sa gitna niyon ay si Calix. Naguguluhan man si Amber ay naglakad naman siya kasama ang anak niya. Nang mabasa niya ang nasa banner ay napatutop siya sa bibig niya. Kaya napahinto na rin siya sa gitna ng malawak na kwartong yon. Dahan-dahan ang lumapit si Calix. Nakangiti ito at kumikislap ang mga mata. Amber, alam kong hindi maganda ang simula natin nun. Sa apilitan lang nangyari. Ngunit ngayon, gusto kong maranasan mo rin ang ganitong pagkakataon. Panimula ni Calix. Bago pa makapagsalita si Amber, ay lumuhod na ito sa harapan niya. Calix? Maling desisyon na pinili natin nun. Pero ngayon, pwede nating simulan sa magandang alaala. Amber Laveste, pwede ba kitang pakasalan ulit? This time, pareho nating kagustuhan. Na mahal natin ang isa't isa. Kaya tayo magpapakasal ulit. Pakakasalan mo ba ulit ako? Nagsusumamong sambit ni Calix. Ilang beses na tumango si Amber, sabay bigay ng kamay niya rito. Oo naman. Magpapakasal ulit ako sa'yo, Calix. Mahal kita eh. Simula noon hanggang ngayon. Mabilis na isinuot ni Calix ang singsing sa daliri niya. Hinalikan pa yon bago siya niyakap. Padampi-dampi lang ang labi nito sa noo at pisngi niya. Si Amber ay naiiyak na sa sobrang saya. Noon, one-sided love lang talaga siya. Pero ngayon ay ito na mismo ang umalok sa kanya ng kasal. Tunay nga na kapag sa'yo inilaan ang taong pinangarap mo, mahirap man sa umpisa, pero kalaunan ay pagbibigyan ka naman ng tadhana. Mahal kita, Amber. Mahal na mahal. Madamdami na sambit nito. Mahal din kita, Calix. Tugon naman ni Amber. Ang malakas na sigawan ng triplets at palakpakan ang siyang narinig nilang dalawa. Lumipas ang ilang taon ay nalagay na sa tahimik na buhay ang pamilya nila. At hindi na nagbabanat buto si Amber dahil nga sa asawa niyang piloto. Marami na ring natutuhan si Amber na hindi dapat minamadali ang lahat at huwag magpadalos-dalos. Kailangan ay alam mong kahihinatnan sa desisyon na pipiliin mo. Ang Diyos ay maawain, basta ba hindi mo siya makalilimutan at ibibigay niya ang isang buhay na